Yon, part 3 na ng ating Baguio experience. Syempre, paggising ko ng umaga nakita ko kitang-kita yung bundok. Kaya yan, binidyo natin ng konti. At balik ako sa kwarto at nakikita ko tulog pa rin mga kasama namin. At nung bago yan, nakita nyo naman mga itsura nito. Kasi nawawala yung susi ng sasakyan, hinahanap para ilabas. Dahil nga mga malaki yung mga kasama natin mga babae. At nakita nyo naman napakaganda. Dahil kitang-kita na nga yung bundok. Dahil wala pa masyadong ulap. Dahil pag banda-banda ayan, nakita nyo naman medyo mag-ulap-ulap na. Pagkagising ko niyan, di pa ako kung ano-ano ginagawa. Basta panik ako doon sa pinaka-rooftop at binidyo at kinaptured natin yung moment na yan. Dahil ngayon nga lang din namin nakita yung ganyan yung liwanag at yung bundok ay kitang-kita. Dahil nga kahapon, masyadong hindi namin makita yung mga yan, yung pinaka-view. Kaya yun, buti na lang na tsambahan natin yan, kitang-kita natin yung kagandahan ng lugar. At saka malamig nung umaga na yan. At saka ito, may sasabihin ako kay Bok na importante. Gising na, tutulog pa tayo. Good morning, Baguio! Malulutuin. Ano sila? Yun po guys, may padasal po tayo mamaya. May pakain po tayo ng musiko. At yun ang masarap na experience yan. Siyempre yung harutan, yung tawanan, yung biruan, at saka kung ano ng kwentuhan, kalokohan. Siyempre, tulong-tulungan din sa mga ganyang gawain. At lahat naman na nag-participate, wala naman pa baby dyan. At saka siyempre, napaka-sarap din na moment yun at alaala na sama-sama kaming gumagawa na ganyan para mapabilis din yung trabaho. Kasi sila, decent na sila na yung mga namalengke, sila na yung mga nagayos, si Decent at saka si pangalan na daw, si Jeffy. Sila yung si Jeffy driver na, tapos sila pa yung mga namalengke. Kaya saludo tayo dyan sa dalawa na yun. At saka kila boss manager, syempre Decent. Tsaka yan si Janine yung nagluto ng pangalan ng niluto nito, sopas. At nagbibiruan nga kami. At yun yung syempre mahaba-habang kwentuhan at harutan at pag-prepare ng mga pinaggagawa namin. So ayan, sinisipag ako lagi pag mga ganyan. Sa parang team building na rin yung mga pinaggagawa namin yan. Dahil isang banda yan, kailangan ng banding na ganyan sa banda. At ako'y nasama lang bilang PA ni Bok. At maraming salamat nga muli sa banda ng 8 of March. Muli nga pala, makipollow yung page ng 8 of March yan. Sa mga tropa natin dyan na nakakapulod ng kung ano ng video. Basta follow nyo, search nyo 8 of March. Napakagaling na banda yan. Kung saan na po sila nakapunta. At napakahusay yan. Follow nyo rin po yung page ni Noel De La Cruz yan. Marami na po natugtugang perya yan. At saka marami na pong nagtangka sa buhay niya. Pero buhay pa rin hanggang ngayon. Napaka-solid niya. Dati pong trabaho niyan magikero. Ngayon pinakamalupit na gitarista ng 8 of March. Yun nga pala, marami rin salamat sa Chocolate Production. Napaka-solid ng Chocolate Production na taga Manila rin pala. At lahat, napakahusay ng mga banda na kasabayan nila kagabi. Nandun mga taga Antipolo, taga Laguna, napakalalayo. Tapos dumayo pa ng Baguio para siya sa Cagayan. Tagalan mo kuya para makasabay si Joey. Mag-iwang, tagal eh. Sabi ni Joey, sakay mo na lang kayo kayo naman. Tumutulong na ako dahil ibang inaan. Trabaho po ka, di ba ko na? Ano talaga? Sa preso.
ko mabili. Hindi ba iba talaga yung mga bago na tapos? Pag hindi pinapano sa'yo ng nanay mo. Scotch white na lang. Kaya pala yung mga tambo nung araw yung ay susumpa mo, dito pala galing ng matili. Oo, yung mga kasi, mukha na kawain. Wala ba naman pinagulatan mo ganyan? Hindi siyempre. Yun na nga, tsaka siyempre mga nagtatangka na mamili ng mga kung ano-ano yan bago kami umuwi. Siyempre kakain muna kami pag uwi namin. Pupunta kami mamaya sa strawberry farm at tsaka siyempre mamimili ng mga kung ano-ano gulay. Tsaka siyempre makapasalubong sa kanilang mga mahal sa buhay. Napaka-solid nung umagahan namin yan. Napakasarap ng sopas na niluto ni Janine. At saka syempre yung corned beef. At saka yung maling. Napakasarap na umagahan yan. Tapos kain na kami. Kanya-kanya na kami nung mga naglagala. Sayang yung ganda ni Kain nga. May kanya-kanya na mga China sa Sarap ng sopas na yung daming ganda. Benta natin sa babayan eh. Alin na din sopas Oo, sarap yan. 20-20 ka. Oo, sa Naging baba. business-minded pa Yung bigla. ano, yung ano tawag doon? Smoke na. Manok. Siyempre lulutuin pa rin naman yan. Ikaw naman oh. At yung nga, nakaprepare na lahat ng mga kailangan. Ako magsasangag dyan. Pinakamasarap na sinangagan yung bibigay natin sa mga yan. So, syempre yan, si Janine na yung nagluto ng sopas. Natsambahan pa, paborito natin ang niluto na sopas. At biruan namin kasi nga may nasagasaan talagang aso nung papunta kami dyan sa Baguio. Nga, kumbaga, pasyam na oras kaya ano na kami. Nagsopas kami. Pero, ang totoo niyan, syempre gusto namin ng mainit-init na tanghalian na halos yan eh. Pero yun nga, solid yan. Kasi nga, late na mga nagising dahil 4 AM na halos natulog. Kaya ML at saka konting shot ng konti. Tayo nga, dahil nga sinulit din ang lamig. Walang aircon dyan, malamig. Pero ako halos nakahubad pa ako nung natulog kasi hindi talaga ako sanay na nakadamit pag natutulog. Kaya ayun, tagal tayo ng t-shirt. Pero hindi siya talaga totally malamig na malamig. Talagang malamig lang. Pero kasi nga, kumbaga yung paligid niya, syempre may kortina, tapos isang bintana lang halos ang bukas. Kaya siguro ganun kalamig lang. Tapos may yung exhaust nila, hinihigop yung lamig, parang ganun. Hindi yung parang binubugahan ka ng lamig, kundi hinihigop niya yung lamig palabas. At saka ito syempre, nagsabi na ng gatas. Yan. Siyempre ito mga to yung napaka-solid, malapit na maluto at kakain namin. Siyempre tinulungan na rin tayo ni Piso Bong. Siya nagluto ng maling, pero kalahati ng maling kinain niya na, pinapak naman po ako talaga si Bong. Yan ang ating chef ngayon, napaka-ulong. Siyempre designation of work para hindi naman siyempre ma-experience ang lahat na kumikilos. Yan ang masarap sa grupo na ito, na walang masyadong tamad, si Bok lang. Ewan ko lang. Pero yun, shoutout sa Bok at saka siyempre kay Peds, kay Potpot na naghugas ng pinggan. Yan, katuwang natin yan lagi sa mga ganyan-ganyan. At saka siyempre tayo na ito, nagluluto na tayo ng yung sinangag. Muntik pa namin maisang yung isang kaldero ng kanin na hindi na pala sa amin, yung sa kabilang grupo na pala yun na naka-stay dyan. Buti na lang tinanong namin kung kanino kanin. Kung hindi, madadali rin namin, mailalagay din namin doon sa aming sinangag. At saka yan, nakita nyo, huli-huli sa camera, mga nagsusubuan ng mga maling, mas nantowa. Pero ayun nga, enjoy din yan ako. Enjoy ako na nagsaserve ako ng ganyan, na minsan nagluluto-luto. Hindi naman talaga ako ganun magaling magluto. Pero simula bata, nung mga bata ako, parang grade 3, grade 2, grade 6 o hanggang first year, talaga ako na nagluluto. At saka nagluluto pag yung sa mga classmates ko pag pumupunta sa amin. Talagang masarap ako magluto noon nung high school ako. Tapos ayun nga, dahil ako panganay sa amin, kaya natuto ko ng luto. At saka mami ko, ayun syempre tinuturuan ko. Pero isa rin ako sa tamad na ganyan. Pero kunyari, kumpleto naman yung Ricardo ng dyan na magaling tayo kahit paano. Sa tiki man at sa salasan. Saka syempre sa dami na rin namin catering na
na-experience dahil nasa event nga kami, kahit pa paano, yung panlasa natin na train sa masasarap na pagkain. Kaya yun, siguro kahit pa paano may panlasa tayo na masarap, may panglasa rin tayo na pwede na. At saka yun nga, maluluto na tong ating sopas at mag-aahay na kami ron. Dahil ito yung kumbaga may contribute namin dyan sa mga babae namin kasama dahil sila na naghiwa-hiwa out dyan ito. At ito na, prepare na namin, ilatag na namin lahat ng makakain. Napakasolid yan, napakasarap na kain na namin dyan. Tsaka syempre maraming salamat kay Jeffy, solid yan. Buti na lang yung aso. Mo na. Basta yan. So, syempre nakakaharutan din namin yung mga tao dyan, yung mga nagbabantay sa bahay, mga nag-aayos. Maraming salamat nila ate. Mamaya siya shoutout kita rin sa bandang dulo kasi nga binigay niya sa atin yung page Facebook nila. At saka ito syempre start na ng kainan. At maraming salamat syempre sa 8 of March. Follow niyo yung page nila. At syempre sa mga tropa natin. Maraming salamat kay Bo, kay Vince, kay Jeff T, kay Janine, kay Christian, kay Gab, syempre kay Cindy, kay Decent, at saka sa lahat sa atin. At saka maraming salamat syempre kay Lord dahil nakapunta tayo ng safe dyan at nakauwi tayo ng safe. At yun nga, sa tugtugan nyo, napaka-solid ng tugtugan nyo. Ayun nga pala, yung tugtugan ng 8 of March, makikita nyo sa page nila. At saka meron din tayong video ng mga tugtog nila, kaso makikita nyo naman sa Kuya Bijam TV. Nandun ko siya siner kasi hindi naman ako admin doon sa 8 of March. Pero yun nga, ipapatag ko na lang para makita ng grupo. Buong 5 songs na tayo, pinagduktong-duktong ko na. Bakit hindi ka nag-grade 2? Marami na makakamunta sa lugar na pero mainit. Sabi niya, kasi siguro dahil nasa taas ka, malapit ka sa araw. Mali! Dapat, di ba bundok mataas, dapat mas mainit mas malapit sa araw o mas mainit. Dapat yung nasa baba yung mas malamig. Yung pang grade 2 na kwento. Galing pala magluto si Janine, magaling kang bata ka. Ano yung maganda? Masarap ba? Yun, shoutout kay Ate Rosemary Villar Palo. Yun, sa mga tropa natin follow nyo rin yung page niya. Sila yung, kung gusto nyo kontakin para mag-rent dyan sa pinare-rent nila, kontak nyo lang yun. Rosemary Villar Palo. Yun, maraming salamat. Anak niyan, pastor. Tsaka mga musicians din. Kaya mapapagkatiwalaan ko. At yun, syempre shoutout si Potpot na naghugas ang pinggan. At saka syempre ito na, magbababa na kami ng ilang gamit namin dahil nga aalis na kami at pupunta na kami sa strawberry farm. Yun, doon tayo mamimili ng mga strawberry at ilang pauwi natin at pabili ng ating mga kapamilya. Ayun nga, at nandiyan na kami sa van. Medyo ayaw, parang masyado mabigat, kaya parang sasayad dapat ng konti. Kaya ang ginawa namin, nababa sila lahat para Nanay, maraming salamat po! Para makausad tayo at ma-atras na maayos. At ito nga, siyempre naghaharot-harotan pa rin yan. Kabila. Magpapadala na lang po kami, nanay. Salamat sa kumot na eh. Nanay, nag-uwi ng kumot. Wala na kayo indoor. At ito nga yung sinabi kong pinababa mo na dahil nga parang mataas na hams yan, para may atras. Binababa mo na kami at nang naiatras na, ayan na. Siyempre, go na kami. At ito na, babiyahe na, simula ng biyahe. At nasa bandang dulo na ako niya, kaya hindi ko na na-videohan yung magandang arko-arko, yung talagang pero dito naman ako sa gilid kahit pa paano makikita. Diyan, medyo sinaman ako ng pakiramdam kasi nga, nasa dulo ako natatagtag at saka medyo inasid ako dahil nga, halos puro bawal yung mga pinagkakain ko sa akin. Tiyo, ano pa ba? Basta maraming kanin, ngayon din tayo naparami ng kanin dahil hindi na ako masyado nagkakain. Tapos yun, may alak pa. Basta, tapos noodles, yan. At saka ito, syempre, inano natin itong mukha natin. Puro mukha ko pala yan. Basta napaka-sigsag nung daan yan, papunta sa
sa ano na yan, sa papunta na kami sa strawberry farm. Talagang kada kurba ng kurba, talagang mararamdaman mo, lalo na pag nasa dulo ka. Tsaka ito, pinigay ko kila Jorisa yung camera para kako ma-video dahil sobrang zigzag na, sobrang ganda. At ayun, nakita nyo naman yun, isang mabilis, puro isang mabilisan lang yan. At eto na kami sa strawberry farm. At makikita, ay wala pa pala, nandiyan pa lang ngayon, malapit pa lang pala kami sa strawberry farm. Dahil nga isang mabilis ang biyahe lang yan. At nakita na namin, doon yun sa baba nasa taas pa kami. At ito na yung strawberry farm na hindi naman kami nakapasok na magpipick up dahil parang sa bandang yan nainitan na kami. At syempre, nangamusta muna tayo, nagtanim tayo ng sabi nga, sa bawat lugar magtatanim ka para balang araw tutubo. Nakakatawa sa talaga. Mahaba-haba wala pa ko. At pangarap natin sa buong Pilipinas magkaroon ng libreng CR at malilinis sa CR. At saka syempre ito na tayo. Tumitingin tayo ng mga strawberry. Diyan na rin tayo namili ng kung ano-ano luto sa atin ng ating mami. Yan. Saka syempre nandito si Subok. Nag-uwi siya ng anting-anting. Makikita niyo mamaya kung ano yung anting-anting na binili niya. Syempre siya si Daniel Padildo. At saka ito nakita niyo naman. Ay, naku naman. Dalawa talaga pag-asawa nito. Tsaka niya, bumili ng walis. Yahampas daw sa kanila ng mga nanay nila pag hindi sila nakabili ng walis. Kaya pala matitibay daw yung walis natin. Yung araw galing daw sa Baguio. Tsaka yan, napakasarap ng strawberry na nabili nila. Yung strawberry ko nabili. Kinain na mami ko kanina, durog. Naklanto ko. Kapalit din madudurog sa layo ng biyahe. Hindi naman ako maselan sa mga kung ano-anong pagkaganyan. Kaya yun, napipi na tumatas. Pero yun, napakasarap ng maliliit lang pala dapat. Yun yung native daw. Tsaka napakaganda pa rin ng view dito. Pero medyo mainit na sa parte na yan. Dahil nga ramdam na namin parang may aircon na yun ramdam na namin yung init. At ito, papaakyat na ulit kami yan dahil nga pauwi na kami. At ayun lang naman yung dinaanan namin doon. Namili lang kami ng ganun. At sila Jeff T at saka sila Janine at saka si Jorisa sa ibang lugar sila mamimili. Ewan ko kung bakit, pero ayun, napakasarap nung naglilibot-libot lang na ganyan. Ako, ganda ng view talaga sa nila. Pero syempre, kahit saan naman lugar, may pagkakataon ba na delikado syempre. Kahit saan naman mapunta dahil nga yan, landslide ang kalaban nila dyan. Sa atin, mapaksahan tayo ng aeroplano sa kahit saan lugar. Kaya nakita namin yung mga bata naglalaro lang yan. Sarap talaga maging bata kasi wala masyadong iniintindi, walang ibang pinoproblema. Laro lang, magdudumi lang, ganyan lang, maghaharutan lang, tatawanan lang. Tayo naman, di naman tayo ganun katanda pa. May opportunity pa tayo na syempre enjoy yung mga natitira natin panahon at matagal-tagal pa rin. Wish natin syempre maba yung pagkakataon natin para sa pamilya natin, buhay natin. Tsaka ito na sila JFT, dumating na at namili na kung ano-ano. So syempre mabiyahe na tayo pa uwi, dire-diretso na yan, sa mabilis na uwian lang yan. At makikita lang natin, ipakikita lang natin yung ganda ng daan. Syempre pahapon na yan, parang 12 kami o 1 na halos kami nakaalis dun sa pinaka-inistayan namin. Tapos nag-ikot-ikot pa kami at nakarating kami sa Tiplex parang 5 na dahil nga nag-stay pa kami kung saan-saan. At ayun lang, biglang dilim na na halos kami nakarating dito sa Plaridel. At yung iba hinatid pa ni Bok. Medyo si Bok na rin yung nag-drive nung bandang Tiplex. Si ano pa rin dito sa taas. Napakahirap, kahit ako siguro hindi ko kakayanin yan. Napakasolid din ng Hilux, napakalakas sa ahonan. Tsaka talagang napakaganda ng mga view rito. Siyempre, ngayon lang naman tayo nakakita ng mga ganyan. Pwede tayo makakita siyempre sa mga napapanood dati pinikula, pero iba yung may experience mo. Yung maamoy, may simoy na hangin. Gusto nga namin sana pumunta kay Wangkod, kaso nga lang medyo mas malayo pa rin, parang 7 hours pa ulit. Naklanto ko. Dapat pala ron, paglalaanan mo na talaga ng kunyari mga 5 days kayo maglalakbay. O 2 days, parang ganun. Unahin nyo si Wangkod, unahin nyo puntahan nyo kay Wangkod, tapos tangkay ng Baguio, tapos uwi ng Manila, parang ganun. Sana, tsaka yun nga, doon ko rin naisip na sana talagang masarap din kahit paano yung nakakagala na ganyan. Dahil nga, syempre, may limit lang naman ng buhay natin dito sa mundo. Sana sa mga pagkakataon na ganyan, kahit paano, may enjoy natin. At tsaka yun nga,
parang sabi ko nga ngayon, kasi magpo-40 na ako eh. Sabi ko nga ngayon, hindi ako maghahanda, hindi ako magpapainom. Gagawin ko, ako mag-isa. Kumbaga, magpapakalayo ako. Yun yung plano ko, magbabagyo ako dapat eh. Kaso nga nauna na to. Kumbaga, binigay na sa atin ng universe kaagad. O sige, huwag ka na magbagyo, ganito na lang gawin mo sa birthday mo, ganyan. Yun na lang, pag-iisipan natin kung ano gagawin natin. At saka nakita nyo yung sa pinikula mo na makikita yun, mga ganyan. Tapos nabibiro kami, bigla lalabas na Optimus Prime ba yun? Tapos ganun, gaganyan ng sedan, nakakita mo, napakaganda na. Nasa likod ako niya, kaya ano niyan, ang video, siyempre, paabante, hindi pa punta sa harap. Yun. Basta pero napaka-solid nung lugar na yan, napaka-solid nung experience. Tapos nga, yun makikita yung kagustuhan ng tao. Siyempre mapaganda yung lugar, maabot yung lugar, at saka yun nga, yung transportasyon, yung kahalagaan ng magandang daan para sa kagandahan din siyempre ng transportasyon na yung mga produkto nila doon sa taas ay maibaba rito sa patag. Tsaka yun nga, pinakapayo ko sa inyong lahat, wag kayong gagamit ng cellphone nyo. Yun doon sa taas kasi mayroon na mga signal, marami na rin mga data at saka marami na rin wifi. Tanggalin nyo yung mga makakadisturb sa inyo, lalo na yung mga magchat-chat sa inyo. Pag may nakita ko yung mga pagchat-chat na alam nyo na magiging toxic naman, na alam nyo naman kung ano ilalapit lang sa inyo, huwag nyo nang sagutin, huwag nyo na isin, o kaya gumamit yung ibang Facebook account na hindi nila alam o walang makaka-istorbo sa inyo kundi pamilyal nyo lang. Parang ganun. Kasi nga napakahirap nandun ka na, namamasyal ka pa, tapos may magchat-chat sa'yo na nakaka-toxic. Basta ganun lang, ilayo nyo yung sarili nyo sa mga sa social media na puro ka-toxican ng siyempre makikita nyo. Pero siyempre hindi naman natin talaga may iwasan kung nagyusanti ka, dyan talaga tayo nakababal siyempre sa pagpopromote sa social media. Pero talaga nakaka-toxic. At saka ito nga, tinaray ko na rin yung Hilux na sasakyan kung kaya ko i-drive. At saka sabi ko someday gusto ko rin magkaroon ng ganyan para siyempre sa pamilya. Tsaka ito, nakita natin yung mga magagandang motor pa ba tawag dyan, hindi ko alam, basta napaka-solid ng mga riders na to. At saka nakita ko lang yan parang kay Duterte sa video. Tsaka ito na, nasa Plaret na kami, isang mabilis lang na video to. At tapos na yung ating part 3. Maraming salamat syempre kay sa 8 of March dahil naging part ako na inyong biyahe at pagtugtog sa Baguio City. Maraming salamat muli, at sana maulit na makasama ko at magkasama-sama tayo. Yun lang, maraming salamat.